Pero nakakalungkot dahil yung tunay na diwa ng Pasko, nakalimutan na ng marami. Naging masyadong punong-puno ng commercialism ang Pasko. Hello, lalo na rito sa Pilipinas, no? At kung makikita nyo kahit saan, nakalagay doon, Jesus is the reason for the season. Nababasa nyo ba yon? Kahit sa likod ng tricycle, sa likod ng jeep, sa likod ng bus, sa mga mall, nakalagay doon, Jesus is the reason for the season. Pero sa totoo lang, kung maiintindihan natin ang diwa ng Pasko, hindi si Jesus ang reason for the season. You are the reason for the season. Ikaw ang dahilan, kaya nagkaroon ng Pasko. Iwala ka ba doon? Doon sa sinasabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya pinadala si Kristo dahil sa iyo. Hello? Hindi kaya nagkapasko dahil kay Jesus. Kaya nagkaroon ng Pasko kasi sobrang mahal ka ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ipinadala, at nung dumating dito, yun na yung tinawag nating Pasko. At dahil ikaw yung reason for the season, kahit papaano, di ba? Sa literal, ang mga magulang, kapag merong ginawang maganda sa iyo, nag-e-expect ang magulang na sumipag-sipag ka naman. Diba? Galingan mo naman sa aral. Hello! No? Number 1, God wants to show His love for you. Malinaw na malinaw. Kaya may Pasko, gusto ng Panginoon ipakita ang pag-ibig niya sa iyo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only and one Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pangalawa, na dapat nating tandaan, bakit may Pasko? God wants to save you. Ang sabi dito sa Romans 5:8, sabay-sabay tayo, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kung titingnan natin ang istorya, wala naman talagang kasalanan si Jesus. Yung pagpatay kay Jesus sa krus ng Kalbaryo ay katumbas ng pinaka-worst ka na magnanakaw, worst ka na miyembro ng community, kaya papapako ang ginawa. Nakakalungkot. Wala siyang kasalanan, pero kaya lang ito ay katuparan ng propesiya dun sa Isaiah na ang sabi, sa krus ng Kalbaryo, mabubuhos ang dugo ng Mesiyas, at itong dugo na to ang tutubos sa lahat ng kasalanan ng mundo. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ang Diyos Ama, pagka ikaw makasalanan, lulunurin ka. Yung Noah's Ark, di ba? Nung gumawa ng barko si Noah, ikaw mismo, literal na tao lang, nasabihin sa iyo ng God the Father, gumawa ka ng arko. Saan po gagawin? Doon sa tuktok ng bundok. Di ba parang, ano ba to? Luko-luko yata. Ba't sa bundok ako gagawa? Dapat sa tabi ng dagat. Kung makikita niyo yung gawaan ng mga barko, nasa tabi ng dagat, di ba? Para pagkagawa, itinutulak lang, pinapagulong lang, shoot na agad doon sa dagat. Pero itong si Noah, sa bundok pinagawa, kaya pinagtawanan ng mga tao. Ang maganda lang dito, yung kanyang asawa at anak, hindi siya pinagtawanan, tinulungan siya. Hello, pagkatapos nung magawa na, no, ang pagkakaintindi natin, isinara ni Noah yung barko. Tama ba? Pero kung titingnan natin, ang sabi doon, the Lord locked them inside. Ang Diyos mismo ang nagsara. At nung isara yon ng Panginoon, kaya nga hindi na nila mapapasok yung ibang mga sumasama, kasi nga, si Lord mismo nagsara. Bakit? Kasi maraming makasalanan. Para mawala ang mga makasalanan, mawala yung mga hindi sumusunod. Sa Sodom at Gomora, sabi, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Meron po diyang mananampalataya. Wala talaga. Puro pasaway. Sinunog, di ba? Yung mga Israelites na alipin ng Egypt, di ba? Iniligtas sila sa salot. Nasusundan niyo ba yung kwento? No? Nagpadala ng mga salot. Naligtas sila, lahat ng naligtas, sumama na kay Moses. Pero, dun sa panahon na kinausap si Moses ni Lord para kunin yung 10 Commandments, pagbaba ni Moses, ang ni Moses, gawa sila ng Diyos-Diyosan. Sinamba nila yung Diyos-Diyosan. O anong sabi ni Moses? Lahat ng para sa Panginoon dito. Yung mga dyan sa Diyos-Diyosan, dyan, anong nangyari? Bumuka yung lupa, kinain. Lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isipin natin, kung panahon ngayon, halimbawa yung nakagawa ka ng kasalanan tapos bigla ka nalang mamamatay, baka wala na tayo ngayon lahat dito. Hello? Pero buti na lang may Pasko. Ipinadala si Kristo. Sabi sa Luke 2:52, lumaki si Kristo sang-ayon sa karunungan, sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos.
at sa mga tao hanggang pagdating niya ng 33 years old, napako sa krus ng Kalbaryo para tubusin hindi lang kami, tayo lahat. Palakpakan nga natin ang Panginoon. God wants to save you. Pangatlo, God wants to be your light. John 8:12, basahin natin. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Sa totoo lang, bawat sa atin may kanya-kanyang idolo. Hello. Pwedeng hindi politician ang idolo mo, pwedeng artista. Marami kang iniidolo. Pwedeng tatay mo, nanay mo, lolo mo. Pero sa totoo lang, lahat yon mapufrustrate ka. Pero sabi nga, pag sa Diyos ka umasa, hindi ka mabibigo. Kasi bakit? No? Ang totoong ilaw na pwede nating sundan at subaybayan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa nangyayari ngayon sa paligid, sa nangyayari ngayon sa politika, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong pwede mangyari ngayong araw na to, bukas, sa susunod na linggo. Pero ang maganda lang doon, buti na lang may Diyos. Buti na lang may Pasko. Meron tayong totoong masasandigan, meron tayong totoong maaasahan, meron tayong totoong pwedeng lapitan, merong totoong ilaw na gagabay sa atin, magpapala sa atin at kahit ano ka pa. Hello, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi dito sa fourth na point natin, God wants you to share the gift. Mark 16:15-16. Sabay-sabay tayo. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. No? Hindi yung sinabi dito kung anong relihiyon. Ang sabi po dito, sino mang nanampalataya. Hindi rin sinabi dito na sino mang mabait. Kasi kung yung mabait lang ang ibibless ni Lord, baka hindi tayo kasali doon. Pero purihin ng Panginoon dahil naniniwala ako, ganun siya kabait. Na kahit hindi ka karapat-dapat. Maikwento ko lang, umattend po ako ng Philippine Council of Evangelical Bishops in the Philippines. First time kong nakasama na ang mga kasama ko, lahat ng mga malalaking simbahan. Ayoko sanang umattend, pero sabi nung pinaka-director ng Philippine Council of Evangelical Churches, sabi ko, Bishop Noel, parang hindi ko po, nahiya po ako umattend. Sabi sa akin ni Bishop Noel, John Aver, yung kaya namin, pwedeng hindi mo kaya, pero yung kaya mo, hindi rin namin kaya. Kaya tayo magsasama-sama kasi alam natin na nagko-complement tayo sa isa't isa. At kaya din kayo nagsasama-sama dito, yung kaya nung isa, hindi kayang gawin nung isa. At yung kayang gawin nung isa, hindi rin kayang gawin nung iba. Pero minsan, dumadating ba sa punto na naiisip nyo, Lord, thank you. Hindi naman ako worthy na narito, pero you made me worthy. Sabi ko nga, 30 years ago, pakalat-kalat lang ako dyan sa Bilibiran, gin kalamansi. Tapos ngayon, yung promotion ni Lord, ibang klase. Na kung titingnan mo, ang tawag sa amin, nung nakulong ang nanay at tatay ko, ay buti nga, mga salot yan eh. Pero noon yun, hindi na ngayon. Itong ginagawa kong pagpunta dito, kasi gusto namin, yung sabi dito sa point number 4, God wants you to share the gift. Bawat isa sa atin, merong regalong natanggap sa Panginoon. Yung tinatamasa mo materially. Pag-usapan na lang natin yung emotionally, mentally, maayos ka kumpara dun sa iba. At ang desire ni Lord, ikwento mo siya. Ikwento mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Ipagsabi mo kung ano ang mga mabubuting bagay na natanggap mo dahil sa Panginoon. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil minahal ka ng Panginoon kahit hindi ka karapat-dapat. Maraming bagay sa buhay natin ang pupwedeng makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Lalo na kung titingnan natin yung tinatamasa nung pakiramdam natin ay mas pinagpala kaysa sa atin. Ang dalangin ko lang, mas madalas mong tingnan yung ibaba. Mo yung mas mataas sa iyo. Dahil sa pamamagitan nun, kapag nakatingin ka palagi sa baba, unti-unti, itataas ka palalo ng Panginoon. Dalangin ko itong Paskong ito, mas maintindihan natin. Kaya may Pasko kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Bless you. God bless you.